Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ito po ang balita, ah, humanda kayo sa pagbabalik ni Ping. Mariing ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na handa siyang harapin ang anumang magiging bunga ng kanyang mga hakbang kung siya ay muling uupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito na ngayon. Si Ping Lacson ay babalik po bilang isang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil wala po sa kanyang mga colleagues ang may gustong maging Senate Blue Ribbon Committee chairman. Ano po? O chairperson. Ganun naman pala eh. Bakit sila reklamo ng reklamo sa pag-iimbestiga ni Ping? Dahil tinatamaan sila. Ang huling balita nga dyan eh, ang sabi sa lumabas na investigasyon ni Ping Lacson ay halos lahat ng senador sa 19th Congress may insertion. Alam ko doon nagkaroon ng conflict, doon nagkaroon ng mga alingas-ngas diyan sa mga miyembro ng majority na bakit sila ay nadadamay sa investigasyon. Bakit hindi kayo madamay bakit? Okay lang naman 'yun eh. Kung talagang wala kayong itinatago, bakit kayo matatakot, 'di ba? Oh. Insertion, lahat kayo may insertion. Ginamit nyo ba sa tama? Ginamit nyo ba sa mali? Yun lang naman ang tanong dun. Nasa tama ba o nasa mali ang paggamit nyo? Nakinabang ba kayo sa mga kickbacks o hindi? Ganun lang yan. Kasi wala pong umaamin sa inyo na nakinabang kayo sa kickback. Kaya bumaba ng gusto ang ratings ng Senado eh. Dahil dyan. Unang-una, yung impeachment. Pilit nyong dinilayed ng dinilayed. Hanggang sa ma-archive. Pangalawa, flood control anomaly. Andyan yung senador na tumanggap ng donation. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo, apat ng mga senador na tumanggap ng donation sa mga government contractor ng DPWH. Ano? Ngayon, sabihin nyo sa akin, di ba may resolution ang COMELEC na bawal kasi conflict of interest po yan. Once na ang contractor may kontrata sa gobyerno at nagbigay ng donation sa isang kandidato, ito may senador o congressman, may conflict of interest yan kahit sabihin mong personal na pera pa yan. Palaging may conflict of interest. Hindi ka makakakuha ng kontrata kung hindi dyan sa utang na loob na yan. Ha? Naniniwala po ba kayo? Kahit na anong gawin nyong palusot, hindi po maniniwala ang taong bayan. Kasi yan po ay napakaliwanag na conflict of interest. Lalo na kayo magkakaibigan. Halimbawa ako, kandidato ako. Yung kaibigan ko, may construction company. Magbigay sa akin ng donation para magamit ko sa campaign. Siyempre, ano gagawin mo? Ibabalik mo yun sa kanya bilang bilang utang na loob.
tatanaw ka ng unang utang na loob. Kung ano man ang gawin mo na para mabayaran mo yung utang na loob na yun, gagawa ka ng paraan para makakuha siya ng maraming contract. Ano? Conflict of interest. Di ba? Marami pong ganyan. Ngayon lang po na bulgar yan. Dahil nga sa mga kasalanan ng mga senador. Kaya po na bulgar yan. Kinalkal ng kinalkal. Alam mo naman ang Pilipino, magaling magkalkal yan eh. Oh, sinasabi nila wala silang bahid ng korupsyon. Oh. Makakalkal yan kung ano yung mga baho mo nung mga nakalipas pa. Napakalinaw naman sa ating saligang batas. Na pinagbabawal ang mga ganyan. Pinagbabawal ang pagtanggap ng anumang donasyon. Lalo na, ang nagbibigay ng donasyon ay may kontrata sa gobyerno. Okay lang sana kung wala siyang kaugnayan sa gobyerno. Pwede yun. Pero yung ganyan, may kontrata sa gobyerno, alam mo na yan. Napakalaking kasinungalingan yan kung hindi mo sasabihin walang conflict of interest. Ay naku, hindi po maniniwalang tao, kahit na sinong tao ang sabihin mo. Kahit na sino, hindi maniniwala na walang conflict of interest. Patuloy po tayo. Kung ako'y muling mahalal, sabi ni Ping Lacson, kung ako'y muling mahalal bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee, dapat tayong maging handa sa anumang kahinatnan ng aking mga aksyon at desisyon. Ayon po yan kay Ping Lacson. If I am elected again to head the Blue Ribbon Committee, we should be ready to any and all consequences of my action and decision. Kasunod nito, ng mungkahi ni Senate President Tito Soto na ibalik si Lacson sa naturang posisyon. Excuse me. Excuse me. Bagay na nagbunsod ng tensyon sa hanay ng Senate Majority Bloc, kung saan ilang senador umano ang nagbalak na humiwalay dahil sa pagtutol sa estilo ng investigasyon ni Lacson. Alam niyo po mga kaibigan, ito nga pong rason na ito, yung may mga hanay sa majority block na nagbabalak nga humiwalay dahil nga dyan sa ganyang pag-iimbestigan ni Ping Lacson kasi pati sila tinatamaan. Ang gusto kasi nila, majority sila, magkakasama sila, hindi sila madamay. Kaya nga gumagawa nga ng paraan maging transparent ang Senado Hindi ka naman madadamay dyan kung wala kang tinatago Hindi ka naman madadamay dyan kung wala kang tinanggap na kickback. Tama po ba? Oh. Unang-una, ngayon, nagbitiw siya. Yun mga maingay dyan sa Senado, ayaw naman pumalit. Kinausap si Jinggoy, ay si JB Ejercito. Yan po ang alam kong isa sa mga umaalma Kasi pati siya, mayroon siyang tinanggap na donasyon. Oh. Nakita po ninyo ang logic. Patuloy po tayo. Matandaang nagbitiw si Lacson sa pwesto dahil sa kawalan ng tiwala at suporta mula sa kanyang mga kasamahan kaugnay ng direksyon ng kanyang investigasyon. Ito na. Magbasa po tayo ng mga komento. Kung ako'y muling mahalal bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee, dapat tayong maging handa sa anumang kahinatnan ng aking mga aksyon at desisyon. Tama. Tama ito. Kasi sa
Ako, hanga ako rito mag-imbestiga si Lacson. Talagang malaliman kung siyang mag-iimbestiga, hindi sa mababaw. Kaya nga lang, may mga ibang kritiko dyan na, alam mo naman, kritiko, hindi sila sang-ayon, nasa kabilang puwersa sila. Kasi ang tinatamaan yung kanilang mga puon. Kaya mayroon silang nasasabi. Basa po tayo ng mga comment. Oh, ayan po. Ha? Ang taray. Oh. Si Senator Marcoleta na lang ibalik. Sure ball pa. Alam niyo po, si Senator Marcoleta, bias po yan. Sa sobrang pagkabias niya, kaya sila napalitan dyan eh. Kaya nga sinabihan ni Raffy Tulfo na maging fair siya eh. Huwag siyang bias. Pero mo, ang hearing, sinasabi ng mga diskaya na 2016 pa sila nagsimula. Ayaw nilang imbestigahan yung since 2016 na si Digong yung presidente. Dahil poon nila eh. Tinatamaan sila. Makakalkal yung mga baho. Kaya ito, protector talaga ni ano ito ni Duterte itong si Marcoleta. Walang duda. Walang duda talaga na sila protector. Isa pa yan, si Robin Padilla. Kamakailan lang may investigasyon dun sa NIA na isang empleyado ng dating empleyado ng NIA na may ibinulgar sa kanyang Facebook sa mga proyekto ng NIA, yung National Irrigation Authority. Yun ang hinala nila na kaya siya pinatay dahil nga doon sa mga pagbubulgar niyang yun. Na proyekto yata na ghost project ng NIA. Itinumba siya. Itinatanong na nagkaroon ng investigasyon sa Senado, inquiry. Nung yung tinatanong nila, binanggit yung dating administrasyon. Sinupalpal kaagad ni Robin Padilla, wag mo nang isama yung dating wag mo nang banggitin yung mga nakalipas na administrasyon. Bakit hindi babanggitin kung doon nagsimula yung project? 'Di ba? Alam ka namang yung project na nagsimula nung past administration, hindi mo banggitin yun. Eh may kinalaman yun doon sa taong pinatay. Halimbawa man ganun. Kaya nakikita mo na talagang bias sila. Sabi pa nito, "Hi, may script na naman bago." Ito, sigurado ako, utak didilis to. Huwag ka nang mangarap. You'll need be president, Mr. President. Pinky Lacson. Pinky Lacson. Pinky. Halata na yan, si Marcoleta na lang may patutunguhan pa kaysa sa kay Lacson. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging Senate Blue Ribbon si Marcoleta ngayon kasi nasa minority sila. Kaliman nyo naman yung pag-iisip nyo, mga bobo kayo eh. Anak ng baka kayo. Kaya nga naging Senate President si Tito Soto eh. Nawala si Chis Escudero eh. Dahil yung dating majority na grupo nilang Escudero, bumaliktad, naging minority na sila dahil dumami sila. Nagkaroon sila ng numbers dito. Yung dating minority. Kaya naging majority, yung dating minority. Yun. Makapag-comment lang kayo, hindi kayo nag-iisip eh. Bakit ikaw pa, si Marcoleta na lang para mas excited? Isa pa to, hindi nakakaintindi. Gawin mo, hindi yung puro privilege speech, puro bunyag sa mga 67 congressman na mga kontraktor daw. Walang sisinuhin. Tapos nung nakaupo, isang congressman walang nabanggit.
Buwang ka pala eh, hindi pa nga natatapos yung ano eh, yung investigasyon eh. Oh, hindi mo ba alam na may mga kaso nag-submit na ang ICI, ha? Independent Commission for Infrastructure, nag-submit na po ng mga ididimanda, yung taong kakasuhan, yung mga involved sa flood control anomaly dito sa ombudsman patpuntang Sandigan Bayan, doon nila lilitisin yan. Ano po? Ha? Kaya pag kayo nagko-comment, medyo galingan nyo naman. Kasi pang ano eh, pang walang utak yung mga comment nyo eh. Oh. Hindi na pwedeng ihalal ang mga nag-resign. Sino? Loko-loko. Okay. Ito po ang katotohanan dyan. At nagsalita na rin po si SP Soto na maaring bumalik itong si Ping Lacson bilang isang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Ano po? Oh. Oh. So that we Ako naman po can tayo continue dito to make sa Top Business Group. Ha? Top Business Group nagkaisa sa panawagan ng aksyon laban sa historic corruption scandal. Historic corruption scandal eh. Kasi nga po, napakalawak ng sindikato po ngayon sa ating gobyerno. Napakalawak, sobrang lawak po. Kasi nga napabayaan na, naging tradisyon na ang korupsyon. Simula ng kasi nung bago-bago pa lang itong ating gobyerno, nung pagalis ni Makoy, ni Apo Lakay Marcos, pumalit si Cory, may mga corruption na ron na noon. Kaya lang hindi pa po rampant. Nung nawala si Cory, pumalit si Fidel Ramos, may mangilan-ngilan pa rin mga corruption noon. Tapos nung nawala si Fidel Ramos, umupo si Erap, andyan na. Nagsimula na dahil nga sa corruption din po. Kaya po natanggal si Erap dahil nga sa pagtanggap niya ng waiting money na bumaliktad si Singson. Dahil si Singson daw yung bagman niya eh. Kaya si Singson naging state witness, si Erap nasalang sa impeachment proceeding. Kaya lang hindi nagtagumpay yung impeachment kasi nag-walk out yung mga senador. Doon nag-umpisa yung EDSA 2. Dumami ng dumami yung mga nagpro-protesta sa EDSA Shrine hanggang sa bumaba na lang si Erap dahil ang dami na ng tao. Nananawagan sa kanyang pagbibitiw. Ano? Yan po ang kasaysayan. Nung nawala si Erap, pumalit si Gloria Arroyo dahil siya po ang vice presidente nung panahon na yon. Nandyan na po ang korupsyon, lalong lumala po nung panahon ni Gloria. Hanggang ngayon na, ha? Natuklasan na lang ni BBM na napakalawak na ng korupsyon. Kaya nga po niya yan pinaimbestigahan. Wala pong presidenteng nakagawa niya na paiimbestigahan niya ang kanyang sariling administrasyon dahil nakita niya ang napakalawak na sindikato ng korupsyon. Ano po? Si BBM lang po ang may lakas ng loob na gumawa niyan. Tinibag niya ang mismong administrasyon niya upang matapos na ito, matuldukan na itong korupsyon na napakalawak na to. Nasangkot mismo ang mga senador at congressman. Nakikipagsabwatan yung mga opisyalis ng DPWH sa mga halal na opisyal, sa mga congressman, sa senador natin. Kaya lumawak ng lumawak.
Ang daming perang involved. Ha? Kaya nga tinawag na historic corruption. Nasa history na natin ang korupsyon ng ating bansa. Napakalalim. Kaya nag-create ang ating Pangulo ng independent body upang mag-handle nito. Sana may patutunguhan, may makulong. Kung sino talaga yung may sala, makulong. Pagbayaran nila ang kanilang mga ginawang kabalbalan. Ang ating bansa hindi po mahirap. Naging mahirap lang dahil ninanakaw yung pondo natin. Ninanakaw, pinaghahati-hatian nila. Bilyon-bilyon ang hatian. Kaya bagsak. Tapos uutang, nanakawin, utang nakaw. Bagsak, nga. Talaga. Patuloy po tayo. Hindi na rin napigilan ng mga negosyante na Ayan. maglabas ng hinaing laban sa anilay historic at unprecedented na korupsyon. Panawagan nila kay PBBM, pananagutan at konkretong aksyon. Yan Yan ang ang agenda panawagan. report ni BNC Business News Anchor Mike. Pananagutin at konkretong aksyon. Yan po ang panawagan ng mga top business group dito sa ating bansa. Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry, no? Mikey Oreta. 17 trilyon piso na ang utang ng bansa at patuloy pa itong tumaas. Biro mo? 17 trilyong piso ang utang natin. Patuloy pa raw itong tumataas. Nako po. Mataas. At sa isang pambihirang pagkakataon, iisa ang tanong ng mga negosyante at mga ordinaryong Pilipino. Saan nga ba talaga napupunta ang pera? Nagtipon ang pinakamalaking business group sa bansa bilang isang matibay na pahayag ng pagkakaisa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang grupo ng mga negosyante. Ito po yung mga negosyante, samahan ng mga negosyanteng malalaking negosyante. Ito ang nagpapatakbo ng ekonomiya natin. Mga lalaking negosyanteng ito. Kaya malaki po ang kanilang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Pero nababahala po sila sa tinawag nilang historic corruption scandal sa ating bansa. At mga civic group nagkaisa upang manawagan ng pananagutan at konkretong aksyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiniling nila, Ayan, we, the major business organization representing members across all sectors, tapusin na ang large, medium, small, and micro enterprises are co-signing this resolution, urgently calling on your administration to address without delay the historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling our flood control and infrastructure project, a crisis that eroded public trust and now threaten our national security. Ayan po. tinatawag nilang historic at napakalaking corruption scandal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa buong bansa. Babala ng mga grupo, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga ghost projects, mababang kalidad ng mga output at sobrang taas na siningil sa mga proyekto. Ang pondo na Yan pa. dapat ay para sa kaunlaran na ubos sa katiwalian. Very simple. I think government, whether it's the ICI or the Department of Justice or something, they should prosecute because
to everybody's perception, there seems to be a lot of evidence there going up against certain people. Certain people have admitted wrongdoings already. Let's start with that, and then we go up the food chain. We're going to continue to hold discussions and be a platform to bring about dialogue and data so that we can continue to make recommendations on how the budget will be allocated and how it will be dispersed. We've got to force the government to see this through, these investigations. A head's got to roll. Nananawagan ang mga business group sa Malacanang na bigyan ng buong kapangyarihan mag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure or ICI. Kasama sa mga lumagda ang mga pinakamalaking exporters, manufacturers, bankers, women's business councils at technology associations. Kumakatawan sa libo-libong kumpanya, milyon-milyong manggagawa at bilyong-bilyong pisong buwis na ibinabayad sa gobyerno. Marami sa kanila ang nagsasabing ito ay isang moral at economic emergency. Mula boardroom hanggang business conferences, iisa lang ang sinasabi ng mga Pilipino. The projects may be ghost projects, but the debt is real. Sa ngayon, mahigit 17 trillion pesos na ang utang ng bansa, katumbas ng halos 144,000 pesos kada Pilipino. Para sa agenda, Mikey Oreta, Bilyonaryo News Channel. Ayan. Yan po ang nakakalungkot na kaganapan sa ating bansa na halos lahat na ng mga business ng mga malalaking businesses dito, mga samahan ng mga businessman dito sa ating bansa ay nananawagan na ng nagkakaisa sila na aksyon laban sa historic corruption scandal na bilisan. Dahil nga pati sila, hindi lang sila, tayong lahat na Pilipino ay apektado na ng scandal na ito. Kailangan na pong matuldukan, matapos na ito, upang umusad naman tayo bilang isang malayang bansa. Itong mga ganid na politikong ito ang siyang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito ngayon. Mga magnanakaw, hindi nakontento sa milyon, ginawang bilyon, hindi nakontento sa bilyon, ginawang trilyon, pinaghati-hatian, ayun, bagsak ang ekonomi, bagsak, naghihirap ang ating bansa. Okay. Ano po ang inyong opinion? Wag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel for the latest update and exciting content. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo.